Sinubukan ni Hunter na takutin ang kanyang mahiyain na matalik na kaibigan na si Becky, kaya't inalag niya ang hagdan sa 2,000 talampakan, sa hangin, ngunit hindi niya namalayan. Ang lahat ng nanginginig ay lumuwag sa mga tornilyo na humahawak sa hagdan sa lugar. Pagkarating sa tuktok ng tore, nagsimula silang kumuha ng mga nakatutuwang larawan, tulad ng mga influencer, ngunit nang sila ay bababa na, ang hagdan ay biglang dumulas pababa, at isa-isang lumabas ang mga tornilyo. Sa sumunod na segundo, nadulas si Becky at nahulog. Sa kabutihang palad, ang lubad ay humawak ng malakas. Nakabitin siya sa hangin, 2,000 talampakan mula sa lupa. Indiyan pabalik-balik na parang sirang indayog. Kung siya ay nahulog, ang kanyang katawan ay tiyak na mawawala. Hinawakan ni Hunter ang lubad ng mahigpit hanggat kaya niya. Sinusubukang hilahin pabalik si Becky pero biglaan ang paa niya nadulas. Dahil sa biglaang pagtagilid ay napasigaw si Becky sa sobrang takot. Buti na lang at mabilis siyang nabawi ni Hunter. Balanse, nagtutulungan, ang isa ay hinayla, habang ang isa ay umakyat. Pagkatapos ng ilang paghihirap, sa wakas si Becky. Nakabalik ito sa itaas ng ligtas. Bago pa man sila makahinga, may napagtanto silang mas malala pa ay nangyari. Tumingin sila sa ibaba, at natakot. Naputol at nahulog ang buong hagdan. Sa lupa. Ngayon sila ay natigil sa isang inabandonang TV tower na 2,000 talampakan sa himpapawid na walang hagdan. Walang paraan pababa. Inilabas ni Hunter ang kanyang telepono para humingi ng tulong. Ngunit walang signal na ganoon kataas. Hinanap nila ang toolbox sa platform at nakita nila ang isang pares ng binocular sa isang flare gun na may ammo. Noon lang, nakatuklas si Hunter. Ang post na na-upload niya kanina mula sa lupa ay may mahigit 300 likes. Na ang ibig sabihin ay dapat may signal na medyo mas mababa. Nag-type siya ng mensahe ng pagliligtas. Itinali ang kanyang telepono sa isang lubid at dahan-dahan itong ibinaba, ngunit hindi sapat ang haba ng lubid. Hindi sila kailanman narinig na ipinadala ang mensahe. Si Hunter ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Umakyat siya sa safety cage at ibinaba ang sarili sa sirang hagdan, nakalawit sa bukas na hangin. 2,000 talampakan ang taas, hindi pa rin sapat. Binitawan niya pa ang isang kamay niya, pilit na binababa ng kaunti ang telepono. Halos hindi makayanan ni Becky. Breathe from the stress, nauubusan na rin ng lakas si Hunter, pero wala pa ring signal. Kinailangan niya umakyat muli. Tapos may idea si Becky. Kung ang lupa ay may signal, bakit hindi ipadala ang telepono sa lahat ng paraan? Pababa, pumayag naman si Hunter. Inilagay niya ang telepono sa loob ng kanyang sapatos, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang bra at ibinalot yon. Ang telepono ay parang unan. Inihagis nila ang sapatos pababa mula sa 2,000 talampakan, umaasang mapoprotektahan ito ng bra mula sa taglagas. Ngunit wala silang paraan upang malaman kung nakaligtas ito. Kaya naghintay sila at naghintay. Lumipas ang mga oras. Still, walang rescue. Malinaw, ang telepono ay nabasag sa impact. Nang malapit na silang mawala ng pag-asa, nakita ni Hunter ang isang tao sa ilalim ng tore. Sa pamamagitan ng binocular, ang dalawang babae ay sobrang nasasabik at nagsimulang sumigaw ng tulong ng kasing lakas. Kaya nila, ngunit sila ay masyadong mataas. Walang narinig ang lalaki sa ibaba. Worse, nagsimula na siya. Naglalakad palayo. Mabilis na hinubad ni Becky ang kanyang sapatos at ibinato yun. Malakas itong bumagsak sa lupa. Pero hindi napansin ng lalaki. Hinagis niya yung isa. Sa pagkakataong ito, tumama ito sa isang metal na sinag at gumawa ng isang malakas na ingay. Lumingon ang lalaki at tumingin sa paligid. Pinulot niya ang sapatos, ngunit kakaiba, hindi siya tumingin pataas. Matapos makitang walang tao sa paligid, casual niyang itinapon ang sapatos at naglakad palayo. Ang mga babae ay ganap na nawasak. Hinawakan ni Becky ang flare gun, handang magpaputok, ngunit pinigilan siya ni Hunter. Ang araw ay masyadong maliwanag. Ang isang flare ay mahirap makita sa araw. Pagkatapos ay nakita ni Hunter ang isang RV sa malapit. Nahulaan niya na ang lalaki ay dumating para sa camping at malamang na hindi umalis kaagad. Pumayag si Becky na maghintay. At sa wakas, dumating ang gabi. Tinutukan nila ang langit at nagpaputok ng flare gun. Ang maliwanag na liwanag. Lumiwanag ang gabi. Sure enough, napansin ng lalaki ang flare. Sa pamamagitan ng binocular, nakita nila siya. Nakatingin sa tore. Sina Hunter at Becky ay nalulula sa tuwa. Akala nila, sa wakas, darating ang rescue.
Ngunit ang sumunod na nangyari ay nabigla sa kanila sa kaibuturan. Nakita nilang naglalakad ang lalaki patungo sa kanilang truck na may hawak na pamalo. Walang pag-aalinlangan niyang binasag ang bintana ng kanilang sasakyan. Ang mga batang babae stop kanilang mga paa at panik mula sa itaas. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Nag-start na ang makina. Ninanakaw niya ang sasakyan nila. Nakatingin lamang ang dalawang babae habang ang kanilang huling pag-asa ay nawala sa malayo. Naiwan na napadpad sa tuktok ng 2,000 talampakan na tore, mas nararamdaman. Walang pag-asa kaysa dati. Ngayon ang tanging magagawa nila ay ipagdasal na magkaroon ng konsensya ang magnanakaw at maaaring tumawag. Tulong pagkatapos ng lahat, naghintay sila hanggang sa kinaumagahan. Ngunit gayunpaman, walang dumating na rescue. Hindi na ito matutuloy. Wala silang isang patak ng tubig sa loob ng mahigit isang araw. Kinailangan nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Kaya nagpasya si Hunter na kumuha ng malaking panganib. Itinali niya ang lubid na pangkaligtasan at naghanda upang kunin ang backpack. Nakadikit sa metal na ulam sa ibaba. Kahit na nakiusap si Becky sa kanya na huwag gawin ito, tumanggi si Hunter na makinig. Itinali niya ang isang dulo ng lubid sa isang poste. Pagkatapos ay dahan-daang ibinaba ang sarili pababa sa gilid ng tore. Hakbang-hakbang gamit ang steel frame. Para sa balanse, biglang nadulas ang kamay niya at naiwan siyang umindayog sa ere. Nakabitin sa lubid, nagpumilit siyang makabawi kontrol. Pagkatapos ay maingat na patuloy na umakyat pababa. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng lubid, napakalayo pa ng backpack. Sinubukan niyang tumagilid, inaabot ito gamit ang isang kamay, ngunit wala itong silbi. Sa itaas, takot na takot si Becky. Nakiusap siya kay Hunter na bumalik. Ngunit may mas baliw na ideya si Hunter. Hinubad niya ang kanyang safety rope na ngayon ay nakalawit na walang proteksyon. Hinawakan niya ang lubid gamit ang isang kamay at iniunat ang isa pang kamay patungo sa backpack. Tumalikod siya, at pasulong sa hangin. Hindi pa rin ito maabot, kaya sinipa niya ang pader ng tore, inilunsad siya. Mas mataas ang sarili, pagkatapos ay nag-time ito ng tama, perpektong napunta siya sa metal na ulam. Agad na kinuha ni Hunter ang backpack. At ang una niyang ginawa ay bunutin ang bote ng tubig. Lumunok siya ng isang malaking subo habang pinagmamasdan si Becky mula sa itaas, napalunok. Nasa kanila ang backpack ngayon, ngunit paano si Hunter? Bumangon ulit, dahan-dahan siyang tumayo, itinuon ang sarili sa tore, sinusubukang makalapit sa tore, lubad hanggat maaari. Pagkatapos ay maingat na inabot ang kanyang kanang kamay, ngunit hindi ito maabot. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng matapang na ideya. Umatras siya, inilabas ang kanyang selfie stick mula sa backpack. Gamit ito upang i-hook ang rope loop. Inunat niya ang kanyang braso, sinusubukang isabit ang backpack sa lubid na lubid. Ngunit ito ay masyadong mabigat. Sinubukan niya ng paulit-ulit, walang gumana. Nang malapit na siyang sumuko, sa wakas ay nagawa niyang ikabit ang bag sa loop na nagbigay sa kanya ng sapat na haba para makuha ito. Yumuko si Hunter, itinuon ang mga mata sa backpack, saka tumalon. Sinalo niya ito sa gitna ng hangin. Napabuntong hininga si Becky sa gulat mula sa itaas, pagkatapos ay mabilis na hinawakan ang lubid, at hinayla ng buong lakas. Samantala, mabilis na umakyat si Hunter, kamay sa kamay, paa sa paa. Hindi nagtagal, nasa ibaba lang siya ng tuktok ng tore. Ngayon kailangan lang niyang kunin ang huling piraso ng hagdan, at magiging ligtas siya. Ngunit sa mismong yon, sandali may nangyaring mali. Bumigay ang mga braso ni Hunter. Nawala ang pagkakahawak niya at nagsimulang mahulog. Lahat ng ito, napakabilis ng nangyari, si Becky ay tumayo sa takot. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Bumuhos ang luha, pababa sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang nakasandal sa gilid, handang harapin ang malagim na katotohanan. Ngunit tama bilang, nahuhulog si Hunter, nakuha niya ang lubid sa huling segundo. Ang kanyang mga kamay ay napunit at dumudugo, kaya kinailangan siyang hilahin ni Becky na mag-isa. Pakiramdam niya ay halos imposible, ngunit mabilis niyang inalis yun. Ginamit niya ang kanyang mga binti upang i-brace ang sarili, at sinimulang hilahin ang lubid gamit ang lahat ng mayroon siya, na may isang huling pagsabog ng lakas. Hinatak niya si Hunter pabalik sa ligtas na lugar. Dumating din ang backpack, yung may tubig at drone. Hindi nag-aksaya ng oras si Becky. Inilabas niya ang bote ng tubig at chugged ito down na parang ang kanyang buhay ay nakasalalay dito. Ito ang unang tunay na kaginhawaan sa loob ng 2 araw.
Pagkatapos ay kinapa nila muli ang backpack, nakahanap ng restaurant si Becky. Resibo sa loob ng bag. Gumamit siya ng lapis ng eyeliner upang magsulat ng mensahe ng pagsagip sa blankong bahagi. Inipit nila ang note sa drone at naghanda na ipadala ito sa pinakamalapit na motel. Nakatakda na ang lahat. Kinokontrol ni Becky ang drone at maayos itong humanda. Mabilis itong lumipad at steady patungo sa malayong motel, ngunit bago ito makalayo, namatay ang baterya. Kung ang drone ang bumagsak ngayon ay ang kanilang huling shot na nawala, kaya kinailangan itong ibalik ni Becky, tulad ng pagkatalo ng drone. Inabot niya at nasalo ito sa takdang oras. Ngunit nang walang baterya, hindi pa rin nila magawa. Ipadala ang kanilang mensahe, pakiramdam na walang pag-asa muli. Bigla nilang naisip ang signal light sa tuktok ng tore. Kinuha ni Becky ang backpack at nagsimula ulit umakyat. Gamit ang dalawang kamay at paa, dahan-dahan siyang pumunta sa pinakatuktok. Pagdating doon, tinanggal niya ang takip at inilabas ang bumbilya. Sinaksak niya ang charger ng drone. Sa kanyang pagkabigla, ito ay gumana. Natuwa si Becky. Hindi siya kumikibo at umupo doon ng dalawa. Buong oras hanggang sa wakas, ang drone ay ganap na na-charge. Nang bumalik si Becky sa entablado, hindi siya tumigil kahit isang segundo. Agad niyang inilunsad ang drone at pinalipad ito patungo ang motel. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga gusali sa screen. Kailangan lang niyang maabot ang isang lugar kasama mga tao. May makakakita sa note na nakaklip sa drone. Hindi napigilan ni Becky ang pananabik. Ngunit nang tumawid ang drone sa kalsada, isang truck ang mabilis na dumaan at nadurog ang drone. Natigilan si Becky sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Nakita niya ang driver ng truck na lumabas para tingnan. Kung nakita niya ang papel, may pagkakataon pa sila. Ngunit hindi napansin ng driver ang nasirang drone. Tumingin siya sa paligid, wala siyang nakita, bumalik siya ang kanyang truck at umalis. Napaiyak si Becky. Iyon lang, nawawala na siya ng pag-asa, ngunit lalala pa ang mga bagay. Nang lumingon siya kay Hunter, dahan-daang lumingon si Hunter. Ang kanyang mukha patungo sa kanya, na nagpapakita ng isang duguan, nabubulok na sugat. Napapikit si Becky sa sakit. Biglang, ang kakilakilabot na katotohanan ay tumama sa kanya. Namatay si Hunter nang mahulog siya. Ang ulam, hindi na siya nakaligtas sa taglagas na yon. Si Becky ay naghahalucinate sa buong oras. Ang backpack lang ang hinayla niya, hindi si Hunter. Simula noon, si Becky ay ganap na nag-iisa sa tore na yon, nakikipag-usap sa isang alaala. Nag-collapse siya. Ang plataporma, ganap na walang malay sa ilalim ng nasusunog na araw. Biglang lumipad pababa ang isang gutom na buwitter. At hinaplos ang dagwang hita niya. Ngunit tahimik na binuksan ni Becky ang kanyang mga mata, itinuon ang kanyang tingin sa ibon, at hinawakan ito sa leeg. Marahas na nagpumiglas ang buwitter. Ngunit si Becky, gutom at galit na galit. Nagawang labanan ito. Pagkatapos, sinimulan niya itong kainin ng hilaw. Wala siyang pakialam. Isa lang ang meron siya. Naiwan ang pag-iisip, nakaligtas, anuman ang mangyari. Pagkatapos kumain, kinalas ni Becky ang safety rope. Bumaba siya, ang natitirang seksyon ng hagdan at pinutol ang lubid sa pinakamababang bar. Pagkatapos ay ibinaba niya ang natitira sa lubid, hinawakan ito, at nagsimulang dumausdos pababa. Mabilis. Naabot niya ang dulo ng lubid nang hindi nagtagal, tinanggal ang pagkakabit ng kandado, at tumalon. Ang ulam, napatingin siya sa naagnas na katawan ni Hunter at nakaramdam ng pagbaha ng emosyon. Pero ang sumunod niyang ginawa, ay mas hindi kapani-paniwala. Nag-type siya ng mensahe sa kanyang ama. Humihingi ng tulong, kahit na mayroon. Wala pa ring signal. Pagkatapos, hinubad niya ang sapatos ni Hunter, inilagay ang telepono sa loob, at itinulak ito ng malalim. Nasa sugat ang tiyan ni Hunter. Sa lahat ng bagay, binigyan ni Becky ang katawan ng isang malakas na pagtulak, at pinabagsak ito ng 2,000 talampakan sa lupa. Gamit ang laman at sapatos na bumabalot sa taglagas. Mabubuhay ang telepono, at kapag tumama ito sa lupa, babalik ang signal, at ang mensahe, ipapadala. Pag-uwi, nakatanggap ng text ang kanyang ama na si James. Tumawag siya kaagad sa 911 at nagmamadali sa tore. Sa wakas ay nailigtas si Becky. Sa sandaling makita ni Becky ang kanyang ama, dumiretso siya sa kanyang ama. Mga braso at humihikbi.